permitted. Okay, may I respectfully request all resource persons to please rise and raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth before this committee? Thank you. You may now take your seats. For the record, Your Honor, all the resource persons have answered in the affirmative. Thank you, Committee Secretary. Ito yung matagal ko na sinasabi palagi, pinupuna, yung General Aviation. Marahil dito siguro dumaan si Alice Go kaya nakatakas ng bansa. Napakadaling tumakas ng bansa. Napakadaling ang isang terorista magdala ng kahit na anong klaseng kontrabando papasok ng Pilipinas gamit ang isang chartered plane. Or anybody can take a chartered plane, bit-bit ng isang balikbayan na pera, shabu, cocaine, what have you, at makalusot. I'm telling you. Totoo to. Anybody. Bakit? Dahil nga pag dumaan ka pag ikaw ay nag-charter ng private plane going abroad, you will not pass through the process. Hindi ka dadaan sa tulad ng mga dinadaanan ng mga ordinaryong pasahero sa commercial flight tulad natin. Dadaan ka sa frisking, x-ray, immigration boat, and then another inspection again. Pag private plane ka, chartered flight, no. Dadaan ka sa isang special gate. Sakay ka ng yung SUV o limousine. And then didiretso ka sa hangar or better off sa tarmac, akit ka sa hagdan. Papasok ka, bit mo yung maleta mo. Kung anong pamanlaman yan. Walang x-ray. And then after that, darating yung CIQ, Customs Immigration Quarantine. Magtatanong-tanong lang. Hindi na iscan yung passport. Ipa-Viber lang, ipicturean, ipapadala sa central office. So sabi ng central office, clear yan. Go na. That's how easy it is. Recently, I talked to the owner of the new NAIA Infrastructure Corporation, Mr. Ramon Ang, and he promised me, kasi they're going to take over September 18, the management of all NAIA Terminal, na magkakaroon na ng aviation terminal processing by early next year. But before that, ang gusto ko, lahat ng pasahero sa chartered flight dumaan sa proseso. Can I get an assurance from MIA authorities, ka? Sa Manila International Airport Authority po, Your Honor, yes po. Are you sure? Yes Sir? po. Mula po nung nagkaroon tayo ng ugnayan noong August 1, ginawa po namin. Saan po sila dumadaan? Sa Terminal 4 po, Processing Center. Terminal 4 Processing Opo. Center. Ano po yung itsura ng Terminal 4 Processing Center? Yun po pinakitan po namin sa inyo na illustration po na binigay po sa office ninyo. Nasa inyo na po eh. Yung sa Terminal 4 po, may kumpleto na po na separate room po ng papunta ng aviation or private aircraft na meron pong immigration, meron pong x-ray, dadaan po doon at may customs po. Okay, when did this happen? Kailan po? Actually po, we got to finish the entire ko. Yung pinabago po natin yon, if I recall, nagsabi po kayo noong August 1, binanggit po niyo, ginawa po namin agad. So we were able to finish that, I think, August 9. Ngayon po, kinumpleto na po namin ang immigration desk, meron na po doon. May room particularly na ayos na po natin yon. At ngayon po, lahat po ng aalis ay dadaan po doon. At saka pangalawa po, yung datating ay gagawin po namin paraan na pati po yung sumusundo ng sasakyan ay sisitahin na po natin. Sapagkat ang inaayos na lang po natin ngayon ay yung lahat po ng dapat na masabihan gaya ng mga operators po doon ay dapat sabihan na po namin lahat. So naka-ready naman po yung facility. Kasi nga po, Mr. Eric Jose, Yes, you're from the Manila International Airport. Yes, sir. Nag-testing kami kahapon, nagtawag kami na kunwari gusto namin mag-charter ng private plane going abroad. Ganun pa rin yung patakaran eh. Nagtanong kami kung paano ang proseso, hindi nyo na kailangan pang
dumaan sa proseso. Didiretso na kayo sa aeroplano, doon na kayo ipoprocess ng Customs and Immigration. Actually po, ang nangyari po yun, bago po kayo lilipad. Kahapon lamang kami. Yes, sir. Yes, sir. Kahapon po. Kung sakali man po, anytime, bago naman po kayo lumipad, noon pa man to ganun po yun. Kailangan ng permiso naman mo talaga na bago kayo mag-take ng isang chartered flight, idadaan po kayo ng permiso, ibibigay po namin sa Civil Aviation Authority. Hindi naman po kayo makakalipad nun eh. Pero importante po doon. No, sir. Sorry, Mr. Ines. No. Ang ibig sabihin, yung pong lahat ng mga pasahero sa chartered flight going abroad, regardless kung sino pa yung mga VIP na yan, except of course mga dignitaries, of course kung presidente, Pilipinas. Pag hindi, they have to go through the process. Dapat merong frisking, merong x-ray, may immigration booth, etc. Hindi na pwede yung bubukas yung gate, sakay sila ng kanilang SUV, diretso agad sa tarmac, aakit sa aeroplano. That should never have happened. Since nangyayari na for so many years, I'm telling you under my watch, I don't want that to happen anymore. Sir. Yes, sir. Bakit kahapon sa nagtanong kami, yung pa rin ang kalakaran. Nagmayabang pa yung natanungan namin, huwag kayo mag-alala, kung kayo nagmamadali, meron kaming special arrangement sa airport authorities na hindi na kayo kailangan pang dumaan sa proseso, diretso na kayo sa aeroplano ninyo. Ba't ganun, sir? Alamin ko po yung gawa po nila yun. Okay. We have 9 international airports with border control, 78 with no border control. Hindi ko na po masasagot po yun, sir. I think if you're referring, the responsibility that we have at the moment is only Manila International Airport. We have no control over the other airports all over. No, maybe the 78 no border control, ito siguro yung kaap papasok dito. Nandito pa yung kaap natin. Kaap? Is anybody from Kaap present here? Captain Edgardo GTS, Deputy Director General ng Kaap. Sir, 9 international airports, may border control tayo. Pero meron tayong 78 airports na walang border control. So, ibig sabihin, anybody using a private plane can go in and out of these airports unchecked. Mga domestic flights po yung from those airports po, sir. So, ano pong plano ninyo, sir? Ang procedure po is that they have to file their flight plan. In order for their flight plan to be approved, dapat po naka-attach po yung lahat po ng requirement like CIQ, Customs, Immigration, Quarantine, PNP Clearance, kasama na po yung kanilang slot approval. Pag yun po ay naka-attach, ipaprocess po yung flight plan. Otherwise, hindi po. So, hindi po sila makakalipad. Okay. Sa mga domestic flights as well, Captain Diaz, gusto ko magkakaroon na rin ng screening. Kasi, alimbawa, from Cagayan de Oro, going to Cebu, kapag ikaw ay sasakay ng isang chartered flight, pwede ka mag-smuggle ng shabu. Totoo yan. Pwede ka mag-smuggle na kahit anong gusto mong ismuggle. Dahil hindi ka nadadaan sa screening eh. Am I right? Since from the beginning po, especially po nito, No, sir. Answer my question directly. Huwag na paligoy-ligoy. they have to pass through security check po. No, sir. No, sir. Because ako mismo nakasakay ng private plane once. Wala akong dinaan ng security check. Don't lie to me, sir. There is a directive po that they are supposed to pass the... There is a directive, pero hindi sinusunod yung directive. Opo. So dapat sinusunod yung directive. Ano pang reason ba't kayo mag-issue ng directive kung hindi pala sinusunod? Tama po. Supposed to be po that is being enforced in all our airports. We'll make sure na dapat po lahat dadaan po dyan. Even choppers. O dapat. Yes, sir. Kasi sir, madaling mag-smuggle ng kontrabando from point A to point B, even domestic. Yes, sir. Because wala nang checking sa civil aviation natin. So, kung si Juan aalis ng, say, Cagayan de Oro, pupunta ng Cebu, chartered flight,
magbitbit siya ng isang sakong shabu, Luzon. Totoo yan, sir. Alam niya. Walang checking eh. So, anong plano niyo po, sir? Para masiguro na from now on, lahat ng mga pasahero sa chartered flights, whether domestic or international, dumaan sa proseso tulad ng proseso dinadaanan ng lahat ng mga pasahero sa commercial flights ng lahat ng mga Pilipino. Sir, we will reiterate the directive of the Director General na lahat po ng mga domestic flights po natin, wala pong pipiliin, general aviation, commercial, or what, should pass through the regular security screening po sa lahat po ng terminals po natin. Paano po natin ma-assure na yung mga domestic airport ay gagamitin ng mga chartered flight maging jump off point papuntang abroad? Hindi po sila ma-approve sa flight plan po nila unless cleared by customs, immigration, and quarantine po. Yun po ang minimum requirement. Paano kung kasabwat yung tatlo? Hindi na po namin maano yun, sir. So hindi nyo na-control. So pwede, it's possible. They have to pass through the protocol, sir. No? Otherwise, You just did hindi po natin mention the hindi po protocol, namin CIQ. So paano kung kasabwat yung member ng CIQ? Yan po, hindi po namin So mga kalusot na. posible po. So ano pong plano ninyo? Ano pong dapat gawin na para hindi na tayo malusutan? At least nagbigyan ako ng senaryo. Para yung senaryo niyan hindi mangyayari. Unfortunately, sir, that is not within the jurisdiction of CAAP. Then whose jurisdiction is it? That's why we're here talking. Sa CIQ na po iyon. Nandito pa yung CIQ? Comsec? Customs Immigration Quarantine. From the Bureau of Customs, sir. That Yes, CIQ. Lord. Yes, sir. Bureau of Customs. Attorney Julito Doria. Yeah. Bureau of Customs. Good morning, Your Honor. Magandang umaga po, sir. Yeah. So, sir, nabanggit ko na yung senaryo na domestic airport, gagawing jump-off point ng isang taong patakas ng bansa gamit isang charter flight. Sabi niya, hindi posible kasi it's possible na mangyari yon. Sinabi ko paano kung kasabat yung CIQ. Ang tanong ko, so anong dapat natin gawin para ma-ensure na wala nang mangyaring sabwatan at yung aeroplano na aalis sa domestic airport ay domestic lamang liliparin at palipad at hindi papuntang international. Ano po masasabi ni Attorney Doria, sir? Your Honor, insofar as the Bureau of Customs is concerned, meron po tayong specific regulation insofar as special flights or general aviation flights is concerned. And one of the requirements is to secure clearance from the collector for that particular special flights and for the assignment of customs personnel to proceed to the area for the boarding formalities. But insofar as domestic flights is concerned, sir, medyo hindi na po kami ini-inform. So, hindi na kayo ni-inform. Yes, sir. Pag sa domestic po. Okay. Well, ang ibig sabihin, domestic airport, ang jump-off point nila papuntang abroad. Let's say from Cagayan de Oro, halimbawa, na domestic airport. Okay. Now, anong ang guarantee na yung CIQ ay they will do their job at hindi ho malulusutan tayo, wala akong mangyayaring sabuatan? Siguro po, Your Honor, pagdating po kasi sa mga domestic airports, ang karamihan ng mga naka-assign po dun mga special collectors and usually po kasi dyan, pag wala po tayong plantilla positions, lalo na dun sa mga bagong airports like sa Bohol or sa ibang airports na hindi pa designated by the law na maging special entry point, wala pa po tayong plantilla position. So, kukunti pa lang po yung tao kasi po na naka-assign doon. So, kung ganun po, Your Honor, I would like to siguro request po na additional complement po ng
customs dun sa area po na yun, Your Honor. So additional personnel. Sino nag-oversee ng CIQ? So kayo lang or meron bang mas pataas sa inyo na nag-oversee ng grupo ninyo? Sa custom side po kasi, Your Honor, pagdating sa airport, yung Airport Operations Division, sila po yung nagko-contact. No. Kasi di ba CIQ, kayong tatlo dapat ang nagbo-board sa isang chartered flight. Opo. Right? Kanya-kanya kayo na. Customs, Immigration, Quarantine. Meron bang oversight committee yung CIQ? Wala po, Your Honor. Sila lang po yung kusang pumupunta after nung quarantine, kasi quarantine po kayong nauunang pumakit, Your Honor. So, MIA or CAAP siguro, mag-create kayo ng oversight committee or mag-oversee sa tatlo para may check and balance. Kasi yung tatlo, paano kung magkakaibigan na sila, kasi familiarity bridge content, kung pare-pareho lang sila assign sa isang airport, pwede magsabuatan yun. So, dapat merong isa na siguraduhin na yung tatlo ay hindi magsasabuatan. Okay? MIA and CAAP. Now, palagi natin binabanggit yung mga backdoor here, backdoor there, na possible na ginamit na patakas ng isang wanted ng mga kriminal tulad ng Zamboanga, Tawid-Tawid, Basilang, Silog, or Sambasulta kung tawagin, seaports. Andito ba yung Coast Guard? Philippine Coast Guard? Yes, Your Honor. Attorney Tanseco po, Your Honor. Attorney Tanseco. Commander IDMS, sir. Investigation Detection Management Service ng Philippine Coast Guard, sir. Okay. Sir, ulit-ulit natin binabanggit ito tuwing merong nakatakas or merong pumapasok na mga undesirable na mga personality, ang sinasabi, dumaan niya sa backdoor. So, identify din natin yung mga tinatawag na backdoor. Bakit hindi ba natin binabantayan ito, sir? Your Honor, yung pong identified nating factor, particularly sa Southern Mindanao, meron po tayong mga personnel po doon. Kasama po natin ang CIQs, Your Honor, Custom, Immigration, and Quarantine as well. Ito po yung mga traditional border crossing point po natin going to either Malaysia or Indonesia, Your Honor. Kaya nga, yung mga port na dinadaanan, yung rota na dinadaanan para patakas o papasok ng bansa natin ng mga undesirable characters, wala pa tayong ginagawang pagbabantay doon, pagmamonitor 24/7 para ma-ensure na hindi magagamit yung rota na yon o yung mga ports na yon. At wala ba tayong radar? Your Honor, yung po muna unang tanong mo kung may pagbabantay, meron po tayong pagbabantay po doon, 24/7 po yun, at particularly pagka may mga designated departure, arrival time po yung ating mga passenger boats crossing into our borders po parating sa atin. Nandun po tayo. Hindi naman po dun sa port mismo, sa port facilities, sa pier mismo, na passenger port po ito kasi mga passenger vessel po ito, including cargo ports po. Pero meron din po tayo sa Coast Guard na networking po ng ating intelligence, meaning intelligence network. Yung ating po mga port facility workers, fishing boat crew, pati po mga crew ng mga passenger and cargo vessels, including community. Doon po tayo kumukuha ng intelligence or information po natin. Kung meron man pong illegal na tumatuwid, dinadala, papunta po sa atin o palabas. Yun naman pong sa radar po, Your Honor, ang mga barko po ngayon, kapag ka po ito ay passenger po, 300 gross tons, meaning po yung bigat niya. At kung ito naman po ay cargo, 500 gross ton po yung bigat, required na po, according po sa international regulation, magkaroon, Your Honor, ng AIS. Ito po yung Automatic Identification System. Hindi po pagaya sa sasakyan, plate number lang. At pong mga barko na to, pag covered na, yung pong signal po nila, meaning yung pangalan, yung IMO number, kung saan papunta, nandun na po yan. Yan po ang binabantayan po ng Coast Guard po natin, Your Honor. Meron tayong radar na yan. Meron pong... ito ba yung binigay ng Japan sa atin? Yes po, kasama po yun. Existing na po tayo ng mga radar station po, kaya po monitor ito. Dito po sa atin sa Metro Manila, meron po tayong NMC, yung dati pong National Coast Watch Center na nagmo-monitor po ng mga movement ng mga barko, passenger man po or cargo. Okay. Maganda yung sinabi mo kanina, 24/7 na binabantayan yung mga rota na tinatawag na backdoor, dinadaanan, patakas, ang mga sinumang gusto tumakas palabas ng bansa.
Bakit nakatakas si Sheila Go kung 24/7 napantay doon sa mga backdoors kung tawagin? If I may, Your Honor, nandun po ko sa last hearing nung sinabi po nung ating pong invited na guest po ng inyo, ng Senado po, si Sheila Guo po. Ang sabi niya, Your Honor, gumamit sila ng, if I may, small boat at lumipat sila sa bigger boat. At ang sabi niya, yung bigger boat, meron po siyang binanggit na net o fishing boat. Parang sinasabi niya, sila ay gumamit ng isang maliit na speedboat. Yun po sa ngayon ang kakulangan po natin sa pag-monitor po nito. Kasi po hindi po kailangan ng isang pier o port kung saan nandun po ang Coast Guard, ang Customs of Immigration o quarantine na meron pong travel palabas ng bansa ng isang small boat. Coastal area lamang po. Meaning kahit po yung beach resort. Kaya nga sabi niya, resort daw ito, sumakay sila doon. Yun po ngayon ang wala kaming pagbabantay. Kasi nga po ito, these are privately owned. Ang ating lamang pong regulation nung yung speedboat na yon, kung siya ay seaworthy. After that, yung monitoring 24/7, hindi na po natin nagagawa sa ngayon. Dahil ito po, kahit po sa buong Pilipinas, kung 36,000 yung ating kilometers, pwede pong doon manggaling, bumaba o sumakay. Kaya yun pong isa. At paglipat niya sa isang, sabi niya, mas malaking fishing boat. Your Honor, kaya nga po, sinabi niya, malaking fishing boat dahil bakit hindi na lang sila sumampa doon sa fishing boat mismo, sa isang pier na fish port? Dahil nandun po ang inyong mga authorities, lalo na po ng Philippine Coast Guard na nagpapantay. Kaya kumbaga po, binaypass niya yung existing po nating regulation. Kami po ngayon, may mga recommendation po kami kung paano po yung ma-address po ito, Your Honor. Thank you po. And naniniwala ho ba kayo dun sa statement ni Alice Goo? Or baka nililigaw lang tayo at sumakay siya sa aeroplano talaga dahil maalon, binanggit niya maliit na barko, tapos lumipat sa isa pang seacraft, maalon yung lugar na yon. Hindi siya tatagal doon. Tama po yun, Your Honor, nung binabanggit niya po yun. Ito po mga allegations sila, mga statement po nila. These are still subject to verification po. Meron po kaming request sa Senado at saka sa Sergeant at Arms po ng Kongreso na ma-interview po sila. Meaning, matanong po namin para po ma-verify na gusto. Kasi sabi niya na small boat, malaking boat na may fishing. Your Honor, alam mo naman po ang fishing boat, hindi po yan designed to carry passenger. Let alone dalawang babae o ilan man sila na sanay sa lifestyle na hindi kagaya po natin na galing sa hirap. So ito po, I doubt kung itong gagawin po nila. Again, Your Honor, we do not submit to their statement. Kaya nga po, ang Philippine Coast Guard, iniimbestigahan po namin to. Unless ma-verify po natin to, then saka lang po tayo maniniwala. Yung rota papuntang Indonesia gamit ang fishing boat, di ba sobrang mahalo niya rin, especially sa panahon ngayon? Maalon, mainit po, lalo na po, hindi po design ang isang fishing boat po, marumi, masikip, mainit, at yun po, pinagsama-sama na. Kaya nga po, pareho po tayo ng pagkaintindi, malamang hindi po ito ang ginamit po nila, Your Honor. So, but then again, hindi po kami nagsasabi, imbestigahan po namin. Dapat. So possible na ginamit nila airport, niligaw lang at pinalabas na gumamit sila sa backdoor at using these seacraft na maliit kunyari na barko, and then lumipat, maliit na bangka na kulay puti, and then lumipat lang, and then hanggang sa makarating sa Indonesia. But anyway, you have to investigate that as well. Yes, Your Honor. Mag-iimbestiga po kami and gagawin po namin agad yung maari po naming magawa para ma-prevent po na ito, mabantayan pa po natin. Particularly, including mga pleasure yacht, ibig sabihin po mga yate po na maaring gamitin po ng iba pa pong mga nag-iisip na gumawa po ng ganitong gawain, Your Honor. Thank you, sir. Thank you, Dako naman tayo sa Bureau of Immigration. Bureau of Immigration, do we have anybody from Bureau of Immigration? Sir, ano pong ginagawa niyo doon sa mga nahaharang ninyo ng mga foreign nationals na gumamit na nagtangkang lumabas o pumasok ng bansa gamit ang isang Philippine passport? Pag naka-intercept po kami ng... good morning, sir. Mr. Chair. Yes, sir. Pag naka... What's your name, sir? Dennis Javier po. Mr. Dennis Javier, good morning po. Sir, pag naka-intercept po kami ng doubtful na passenger in possession of a Philippine passport, lalo na kung genuine to, we confiscate the document, tapos we detain the passenger. We conduct interview, in-establish namin kung
Kasi pag Pilipino po, you can determine kung basically saan ka pinanganak, ganun. Yung mga basic questions po, yung Okay, meron akong mga bibigay sa yung senaryo na yung pong isang Chinese national gamit legitimate Philippine passport. Of course, this was obtained through yung nabanggit ko na kanina, late registration. Hindi marunong mag-Tagalog. Kahit man lang konting Tagalog, kapiraso, hindi talaga marunong. Ang alam lang niya is Chinese. Yun po yung naharang nyo. Ano pong ginagawa nyo doon sa taong yon? Dinidetain nyo po. Sir, yes. Dinadala namin sa legal department para investigahan. And then, pagka na-determine po namin na hindi siya talaga Pilipino, dinadala po namin sa bigutan sa warden facility. and then, Doon po nag-establish talaga na we send the document, yung mga pinaresent niya, mabe-verify po namin sa agencies na nag-issue. That's the time magpa-file po ng charges yung i-charge po ng commissioner kung may violation po yung tao. and then, Pag nalaman po na meron siyang talagang hindi siya talaga Pilipino, ina-apply po yung kung ano pang violation yung niya na And then? counter niya. Deportation po pagkatapos. and then, Blacklist, sir. and then, Yun lang po yung ending ng namin. Tapos isinasubmit po namin yung mga reports sa mga agencies na nag-issue ng passport, ng document. so, ganun yung proseso nyo for so many years. Ganun ginagawa nyo. Yes, sir. So, ano nangyari doon sa nag-issue ng passport? Sir, Ano nangyari doon sa nag-issue ng birth certificate? we write the agency who You issued did that not turn over the Yes, sir. passport and the person to the NBI para imbestigahan? Sir, pagka na-determine na po sa interview, kasi may mga... Hindi, kasi sabi mo, detain sa immigration, sa bikutan, and then ipoprocess, and then i-deport. Yun sabi mo, di ba? Yes, sir. Ang sinasabi ko ngayon, bakit niyo i-turn over sa NBI para imbestigahan ng NBI para malaman kung saan galing yung Philippine passport na yun? Sino nag-issue nun? Sino nag-issue ng birth certificate? Sino nag-approve ng kanyang late registration, etc. etc. Kasi sindikato to. Paulit-ulit every year, di ba? From 2000 up to 2024. Hindi Yes, pa kayo nagtataka? Teka muna, paulit-ulit na to, daan-daan, libo-libo. sir, Yes, sir. depende po sa violation. Katulad po nung Janice, if you remember, yung pong mga nagpunta sa ibang bansa na gumamit ng ibang document, we turned them over to the NBI. Okay. Nagka-hearing din po kami. Actually, isa po ako doon sa nakahuli ay attend sa Palawan po yung kaso. Okay. So uma-attend po kami doon. Tapos nung natapos po yung witness namin, I believe the NBI was there all as well sa hearing po. NBI. Andito po ba yung NBI? Meron taga-NBI? Present? Okay. Attorney Don Hernandez, Chief of Staff Legal Service, NBI. Magandang hapon po, sir. So, sabi po ng immigration, turn over nila, in some cases, yung mga na-intercept nila, yung mga foreign nationals, gumagamit ng Philippine passport, fraudulently obtained. Ano pong ginagawa niyo doon? Sir, I will refer the question to our Chief of the International Investigation Effort Division in the person of Jimmy De Leon. Okay. Sige. Nasa po si Jimmy De Leon? Masarap po maghugas ng kamay. Ano po? Kung wala pa tayo natutunan dito, you should have... Okay. Immigration. Sir, Mr. Aguirre. Tuloy-tuloy pa rin kayo nakaka-intercept ng mga foreign nationals using Philippine passport fraudulently obtained. And yet, wala pa kayo nababalitaan na may nakulong ng taga-PSA, Philippine Statistics Authority, or taga-DFA, or
taga-local registrar's office? So far, sir, wala pa po akong narinig, pero I always see it on the news na they are already. That are fraudulently obtained. Good morning, Mr. Chair, Your Honor. When the endorsement coming from the Bureau of Immigration is endorsed to us, we immediately conduct investigation by way of sending letters to local civil registrars, sir, for the verification of the attachments made upon the request for the late registration of the Okay. certificate. You send them a letter. Yes, sir. Also to PSA Okay. and also the DFA, sir. Okay, ano po nakalagay dun sa sulat? Well, we request, sir, for the attachments made upon the request for the late registration of the... Okay, so make an attachment. At kapag pinadala ka ng attachment, ano pong sunod? Sir, doon namin nakikita po kung ano yung attachments na binigay ng applicant. Okay. And then from there, sir, we made full verification. We conduct background investigations kung sa mga barangays na dinideclare nila, kung saan talaga sila. So imbestigahan niyo po yung tao? Yes, sir. Yung tao po, kasi siya po ang nag-apply, sir, ng birth certificate. Correct. So, good. Okay yun. So, libo-libo na siguro na imbestigahan nyo yung mga tao gumagamit ng passport, Philippine passport na fraudulently obtained. Yes, sir. Pero hindi pa kayo interesado alamin kung paano sila nagkaroon ng itong mga foreign national, paano nagkaroon ng Philippine passport? Hindi pa kayo interesado doon sa aspeto nga? Very much interested po, Your Honor, sir. Much interested. Meron na po pa kayong nakasuhan, na aresto, nakapakulong? As of now, sir, Wala. wala pa po. We're still in the process of kasi yung... Jesus. Up to now, since 2000 and 2024 na ngayon, 24 years, wala pa kayo nakakasuhan, taga Local Civil Registrar's Office, taga PSA, taga DFA. God damn. Wala. Kasi nakafocus kayo doon sa Chinese national, paano niya na-obtain yung birth certificate, paano siya naka-late register, paano siya nakalusot sa PSA. At ang ginagawa niyo later on, pakakawalan din, i-deport. O kakasuhan, in some case, na-deport. And then tuloy-tuloy lang yung cycle. Dapat, naging interesado kayo kung sino ang mga kasabwat ng mga taong ito. At boom, doon kayo nagsentro at pinanguhuli ninyo, binuwag nyo. Hindi nyo binuwag. Pinabayaan nyo sila mamayagpag. And this is the reason why we're talking here now. If I may, Your Honor. Per data, sir, we have already prosecuted. These are, sir, as of now, sir, for that track. I'm not interested doon sa mga foreign nationals. I'm not interested. Ang interesado ako sa sindikato. Yung mga foreign nationals prosecuted, sige, nakulong sila, good. Na-deport sila, good. I'm interested doon sa sindikato na lumalaki every single year. And yet, they become untouchable. Nakakasama ng loob. Ladies and gentlemen, we have an immigration crisis in our midst, and this is of national security concern. Lahat tayo nakafocus kay Alice Goo. At hindi natin nakikita itong problema ito sa harap natin ngayon na pinapayagan natin ng sindikato mamaya pa. Sindikato na nagbigay ng passport kay Alice Goo, kay Sheila Goo, kay Wesley Goo. Yung sindikato na nag-facilitate ng late registration ng 3. Doon tayo palagi nakakusit sa tao. Tulad sinabi niya po, nag-focus kayo doon sa mga tao. Of course, tama lang. Pero sa root of the problem, hindi kayo tumutok. Pinabayaan nyo.
Doon kayo nagkamali, sir. If I may, Your Honor. Meron na ho ba kayo, hindi, sir, meron na ba kayong na kasuhan na taga-PSA? Meron na ho ba kayo napakulong? Successful convictions? As to my officer at the International Airport Investigation Division, Wala. honestly, wala pa po, sir. But all officers of the Local NBI Civil are Register's Office, meron na ba? Sir, Wala. Local Civil Register's Office, as of now, sir, Wala. under my office, wala pa po. 1,200 mismo galing sa inyong director, si Director Jimmy Santiago, nagsabi sa Davao del Sur, sa town ng Santa Cruz, Yes, sir. 1,200. Dumaan sa local civil register's office doon, ng mga foreign nationals na nag-submit ng late registration. At hanggang sa nabigyan ng birth certificate. Since 2015, since 2016, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 2, 8 years na. Wala man ang interesado para puntahan, imbestigahan yung mga taga-LCR. Wala ano. We are... Kasi sir, pag hindi nyo ginawa yan, iisipin ng taong bayan, nakasabat kayo. Totoo yan, sir. Although, maaaring hindi nga talaga, sir. Dalawang mangyari yan. Iisipin nila, either inutil kayo or kasabat kayo. Yun na yun, sir. Promise. In the course of the investigation, sir, kasama po namin sila tinitingnan also the culpability of even the Hanggang tingin na lang, sir. hindi, sir, in the process pa rin naman po, sir. In the process. Yes, sir. And we are very much tingin lang tayo ng tingin. Hanggang kailan po kayo mangyari yun, sir? Puro tingin na lang tayo. Sir, okay, sir. dapat meron po tayo na nakakasuhan na at nakukonvict by now since 2000, 24 years. Wala po, sir. Nakakalungkot po. We have the Nika. Magpapatawag ako ng hearing because I'm also Vice Chair sa Committee on Justice, Senate Committee on Justice. Gusto ko magbuo na po kayo ng task force para imbestigahan itong sindikato na sa likod ng pag-process ng mga late registration sa mga foreign nationals hanggang sa makuha silang birth certificate, hanggang sa makuha ng passport. Form a task force. ASAP. Yes, sir. We will do that, sir. With the help of your officer, we will conduct. Actually, the director, sir, of combined the offices of the NBI International Airport Investigation Division, the NBI International Operations Division, sir, is also working very hard for the immediate prosecution and for them to be able to know and determine all the culprits involved in this scheme, sir. Maybe you can involve the DILG kasi yung LCR ay under yan sa mga taga-LGU. Maybe kasabot ang mga mayor. Well, Your Honor, kasi we're under the DOJ, kaya baka doon lang po. But sir, with your lead, syempre, sir, we will also If contact. you need budget for that, then I will help you. Thank you very much, Fight Your Honor. for Yes, sir. additional budget para sa project na ito. Then, maybe get in touch with Secretary Abalos. Yes, sir, we will do that, sir. We will do that, Your Honor. So gusto ko po, sir, by the end of this year, meron ko kayo ma-identify ng mga kasabot sa sindikato sa LCR, sa PSA, at saka sa DFA. Am I right? Yes, Your Honor, sir. And I can expect that from you? Yes, Your Honor, sir. Okay, thank you, sir. We will do that, sir. Thank you. Andito yung taga-Nika. Sir,